mga ka-Insta Review, naalala nyo ba itong Mocha Mocha? Pinatigil kasi ng SEC noong 2024 yung Copperstone Lending Inc. na operator nga ng Mocha Mocha at yung iba pang mga loan apps. Pero guess what? Nasa Google Play Store pa rin hanggang ngayon at nag-ooperate pa rin talaga sila. Ang daing pa rin ng mga borrowers ay yung una, matataas na naman ng mga charges at yung panghaharas na naman ng collector nga nitong Mocha Mocha. So alamin natin kung bakit mga ka-Insta Review. So ano nga ba yung mga nangyari? Noong April 11, 2024, inutos ng Securities and Exchange Commission nga na i-cancel ang Certificate of Authority at Primary Registration nga ng Copperstone Lending Inc. na siyang operator nga ng Mocha Mocha at yung iba pang loan apps nga nila. Kasama dito yung Quickla, nandun din yung Poco Cash, Blue Peso, Peso Forest, Peso Buffet, at yung Load Cash. Ito nga yung source natin. The Securities and Exchange Commission SEC has canceled the lending license of Copperstone Lending Inc., which operates online lending platforms OLPs, Quickla, Poco Cash, Blue Peso, Peso Forest, Mocha Mocha, Peso Buffet, and Load Cash for its unfair debt collection practices and its failure to disclose the truth and so on. Bakit nga ba ito pinag-uusapan ngayon? Dahil na naman sa mga reklamo tungkol sa una, yung unfair debt collection practices na naman na ginagawa ng mga collector ng loan app na to. Pangangako ng terms na iba sa aktual na kontrata at syempre yung hidden charges ng loan app na naman na to at paglabag sa Truth in Lending Act RA 3765 at yung SEC Memorandum Circular No. 18 MC18 Series of 2019. So, ang resulta, yung license at incorporation nga ng kumpanya mismo ay ni-revoke. Nagkamulta pa sila ng 20,000 dahil nga sa kanilang violations. Pero ito kahit na pinatigil na ng Securities and Exchange Commission, hanggang ngayon may operation pa rin nga itong Mocha Mocha. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang mga reklamo ng borrowers sa kanila. Kahit ilang araw ka daw na late, sobrang grabe kalaki ang mga interest at yung penalties. Napakabilis din tumubo yung utang, lalong-lalo nga pag nag-post due, hindi ka pa nakakabayad kahit isa o dalawang araw, parang imposible habulin. At yung harassment nila, talagang mental torture ba talaga. May mga treats, di ba? Yung mga pananakot. At ito nga yung dahilan kung bakit maraming mga nagkakaproblema at natatakot na malubog sa ganitong klaseng loan. Kasi nga dahil doon sa iba't ibang way nila ng pangongolekta. Bakit nga ba hanggang ngayon, nandyan pa rin nga itong Mocha Mocha app sa Google Play Store kahit sabihin natin na na-revoke na ang license nila? So, maaari kayang ang dahilan ay yung Google policy is reactive, hindi ito proactive, o di kaya kailangan may report o take down request galing sa authority o user bago tanggalin ulit, o di kaya pending appeal or legal challenge. Maaring nag-appeal si Copperstone sa SEC, hindi natin alam, kaya hindi pa totally na-take down ang apps. Or baka lang talaga, ang isa sa mga reason ay kakulangan sa enforcement. Baka kasi kulang sa monitoring din yung mga ahensya ng gobyerno at kailangan pa rin talaga ng mas malinaw na sistema para agad ma-delete or maipatigil itong mga ganitong klaseng loan apps. Pero teka lang mga ka-Insta Review bago pa kayo tuluyang ma-high blood sa harassment o pananakot ng mga loan shark collectors, chill muna tayo. Ngayon dahil tag-ulan na at uso ang burnout, minsan inaabot ng 1 to 3 days, kailangan mo ng Orasure OL100 Pro power bank na may 100,000 mAh. Super laki ng capacity kaya kahit ilan ang i-charge mo dito, kayang-kaya at mabilis din ito mag-charge ng mga gadgets, mga rechargeable na electric fan, at maging mga flashlight. So perfect na perfect nga ito ngayong tag-ulan na laging nagba-burn out. Ito ay kaya niya 1 to 3 days, kayang-kaya, pwede pang mas mahigit sa 3 araw. Depende syempre sa mga i-charge natin. So perfect na perfect ito ngayong tag-ulan. Sunod-sunod na naman yung mga bagyo, kaya kailangan nyo ito mga mima. So let's get back to the topic. So para nga sa mga affected borrowers, ito ang mga pwede nyong gawin. Ang una nga, idokumento natin lahat, screenshots natin yung terms, yung interest warnings, yung tawag at text para may ebidensya. Number 2, magreklamo tayo sa Securities and Exchange Commission, Finland Division. May form sila para sa unfair collection practices. Number 3, mag-file din tayo ng complaint sa DARPO o sa DARPO, sa Civil Authority o NBI Cybercrime, lalo na kung may death threats o cyberbullying. So, ayusin natin yung privacy ng settings nga ng ating cellphone. Pwede natin i-block yung mga number na nanggugulo sa inyo at alisin na ninyo yung apps para hindi na kayo ma-harass ulit. At syempre, humingi tayo ng legal advice kung may labis na damage dahil pwedeng data privacy violation ito.
Kaya kung ikaw ay naka-experience na ng harassment o sobra-sobrang charges mula sa Mocha, alamin mo ang karapatan mo. Dapat i-report natin sila at huwag magpa-intimidate. Ang importante kasi mga ka-Insta Review, know your rights and fight for them. Ito nga yung news na lumabas noon. SEC revokes Copperstone Lending Certificate of Incorporation, authority to operate as lending company. So the Securities and Exchange Commission nga has canceled lending license of Copperstone Lending, which operates online lending platforms. Itong Quickla, PocoCash, Blue Peso, Peso Forest, Mocha, Peso Buffet, and Load Cash for its unfair debt collection practices and its failure to disclose the true and correct terms of loan contracts with borrowers. In an order dated April 11, the SEC Financing and Lending Companies Division, Finland found that Copperstone Lending violated Republic Act No. 3765 or the Truth in Lending Act, as well as SEC Memorandum Circular No. 18 Series of 2019 MC18 on the prohibitions on unfair debt collection practices. Accordingly, Finland revoked Copperstone Lending Certificate of Authority to operate as lending company and in its primary registration. The company was also ordered to pay $20,000 for violating the TILA. The order was issued in response to several complaints filed with the SEC regarding Copperstone Lending's OLPs. Finding by Finland revealed that Mocha had disbursed loan amounts to borrowers without informing them of the exact amount involved, as well as the interest on overdue payments. It was also found to be falsely advertising terms of the loan contracts compared to what was actually contracted with the borrowers. So, citing the 2005 case of Development Bank of the Philippines versus Arcila Jr., Finland noted that TILA was enacted primarily to protect citizens from a lack of awareness of the true cost of credit to the users by using a full disclosure as such cost with a view of preventing the uninformed use of credit to detriment of the national economy. As such, lending companies are required to disclose to borrower the cash price or delivered price of the property or service to be acquired. Diba? So, kita nyo naman na ang daming nilabag nga itong Copperstone Lending or itong operator nga ng Mocha, pero andyan na naman sila mga Insta Review. So, ayan nga, kung isa ka sa naka-experience na naman sa panghaharas, yung mga pananakot at kung ano-anong mga illegal tactics na ginagawa nitong Mocha or yung collector nga ng Mocha, abay mag-report ka na, besh, diba? I-report mo na yan, ma-take down ulit sila or matanggal ulit sila. Kasi kawawa din naman yung mga talagang walang ka-idea sa ganitong mga loan apps, tapos biglang napasok or nakautang, diba? Dahil nga sa matinding pangangailangan, tapos ganyan yung gagawin nila. So, ingat po tayo sa mga inuutangan natin, yung iba't ibang mga loan app na nagsisilabasan sa Google Play Store at sa App Store, kasi baka ang alam mo na makakatulong sa'yo ay siya talagang magpapabagsak sa'yo physically, mentally, and emotionally. So, ayan, again, this is Yana, and please don't forget nga to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share, and syempre, don't forget to click the notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos at makakuha tayo ng kaalaman kasi ligtas ang may alam. Thank you guys, at see you sa next video. Bye!